Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga magagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Mainit na po yung panahon at mainit na rin yung giyera sa Middle East. Pero purihin ng Diyos, kahit mayroong mga pagsubok, mga suliranin sa mundong ito, tayo pa rin tinakot dito sa bahay Panambangan upang siya ay mapuni, masamba, maluwalhati sa ating buhay. Amen po ba? At dahil doon, alam natin na kahit anong mangyari sa mundong ito, sabi nga ng iba, baka magkaroon ng World War III. No? Although me personally, feeling ko hindi naman mangyayari yun. Pero what if mangyari nga na magkaroon ng World War III? Magkaroon nga ng problema sa buong mundo. Karoon tayo ng mga pagsubok. No? Kasi kapag nagkaroon ng World War III, lahat ng bansa sa buong mundo ay damay. Kung mangyayari man yun, ang mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo ay mananatiling matatag. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay tapat sa bawat isa sa atin. At kung nangako ang ating Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan, ibig sabihin kahit anong mangyari sa mundong ito, tayo pa rin ay nasa presensya ng Diyos at lagi natin siyang kasama. Amen po ba? That is Psalms 23. Sabi ni David, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you, O Lord, are with me. No? At dahil dyan, kapatid, dahil sa pinaniniwalaan natin ngayon, nalalaman natin na ang ating Diyos ay tapat dahil siya ay katapatan. Yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito sa pagpapatuloy ng ating series, The Attributes of God. No? Nasa communicable attribute tayo. At pag-aaralan natin ngayon is God's faithfulness. Konting recap, what are the two types of God's attributes? Non-communicable and communicable. Pag sinabing non-communicable, ito yung mga katangian ng Diyos na sa Kanya lamang, hindi ito yung pinapasa sa tao. Paano natin malalaman na siya ay Diyos? Kapag meron siyang katangian ng mga yan, non-communicable. Ano yung mga yon? Siya ay may sariling pag-iral, siya ay walang hanggan, siya ay hindi nagbabago, that's immutability. Siya ay walang hangganan, that is infinity. Siya ay nasa lahat ng dako, that is omnipresence. Alam niya ang lahat ng bagay, that's omniscience. And siya ay makapangyarihan sa lahat, that is omnipresence. Pero meron din katangian ng Diyos na naipasa sa kanyang mga nilikha, sa mga tao. Ano yung mga yan? Kabanalan, pag-ibig, katwiran, kahabagan, biyaya, katotohanan, at ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin ang katapatan. No? Sa susunod na mga linggo, pag-aaralan natin ang karunungan at ang kabutihan ng Diyos. Tayo ay tapat at marunong tayo maging tapat sa ating mga kapwa dahil ang naglikha sa atin, ang Diyos na naglikha sa atin ay katapatan. Ito ang paniniwalaan natin bilang mga Kristiyano, na ang katapatan ng Diyos ay likas sa Kanya. Hindi niya ito natutunan noong nilikha niya ang tao, bagkus nilikha niya tayo ayon sa Kanyang katapatan. Kaya tayo tapat dahil ang Diyos natin ay tapat. We always come back to the principle that we are created in God's image. Ibig sabihin, kung ano man tayo, kung ano man yung ating pagkatao, lahat ng mabuti sa tao, lahat ng matuwid sa tao, ito ay galing sa Diyos. Kung makikita mo dyan sa mga communicable attributes ni God, wala kayong makikitang kasamaan or evil sa mga naipasa sa tao. Bakit? Kasi ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa kaaway at galing sa ating mga sariling kasalanan, galing sa tao. At hindi ito galing sa Diyos. Kaya ang Diyos ay napupuot sa mga masama at sa mga makasalanan sapagkat hindi ito galing sa Kanya. Pero bilang mga Kristiyano, pinapahayag natin na ang Diyos ay ganap na tapat. Pag sinabing ganap na tapat, He is 100% faithful. Dahil siya ay katapatan. The embodiment of faithfulness is God. If walang Diyos, walang faithfulness. It is the same principle. Kung walang Diyos, walang pag-ibig. Kung walang Diyos, walang kabanalan. Kung walang Diyos, wala tayo. Basically, ang Diyos ang pinagmulan
ng katapatan. Kung ang Diyos ay katapatan, siya ay tapat sa kanyang mga salita at siya ay tapat sa kanyang mga pangako. That is the summary na pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. God is faithful in His words and in His promises. Diba? At dahil siya ay tapat, ang kanyang bayan, tayo mga Kristiyano, ay tinawag din na mamuhay ng may katapatan. Sapagkat ang katapatan na naipapasa sa mga tao, kaya dapat tayo ay mamuhay ng may katapatan. 3 puntos na pag-aaralan natin ngayong umaga na ito na base sa katapatan ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng konting ilustrasyon. Lagi na sinasabi ni Pastor na ang lalaki kapag naliligaw sa kanyang sa isang babae, ipapangako ng lalaki lahat. Kahit ang mga bituin sa langit, sabi pa nga niya, ay isasabit ko sa iyo, basta't ako'y iyong sagutin upang maging tayo. So ang babae ay naniwala doon sa pangako ni lalaki na gagawin niya ang lahat para sa kanya. Bakit naniwala si babae? Kasi nagtitiwala siya sa kakayahan ni lalaki na gawin yung mga ipinangako niya para sa kanya. Diba? Sino yung mga babae dito na mayroong mga jowa pala, o may mga asawa? Diba? Bakit hindi nyo sinagot yung mga asawa ninyo at yung mga jowa ninyo? Kasi meron silang pinangako sa inyo na gagawin nila para sa inyo at nagtiwala kayo sa pangako na iyon. Amen po ba? Pero ano yung problema ng tao? Ang problema ng tao, ang tao ay nagbabago ng isip. Ang tao ay nagbabago ng pasya. At ang tao ay nagbabago ng kanyang mga pangako. So technically, maaaring sabihin natin kay babae, pagdating ng panahon, maghihiwalay din kayo. Pagdating ng panahon, hindi na rin kayo magsasama. Ibig sabihin, in other terms, walang forever sa mga tao. And that, in a sense, is true. Sapagkat ang tao ay nagbabago. Siya ay tumatanda, nagbabago ng kanyang preference, nagbabago ng beauty standards, nagbabago ng pamumuhay. Maraming ngayon, mahal ka niya, pero bukas hindi ka na niya mahal. O maaaring ngayon, hindi ka niya mahal, at bukas ka na lang niya mamahalin. May mga bagay na nangyayari sa tao na hindi nangyayari sa Diyos. So ngayon pag-aaralan natin, bakit natin sinasabi na ang Diyos natin ay katapatan at bakit kailangan matutunan natin at malaman natin ang katotohanan na ito upang itong katotohanan na ito ay magbigay sa atin ng pag-asa sa buhay na ito na puno ng problema, pagsubok, suliranin. Sa mundong ito, lahat ay masama at lahat ay madilim. Bakit kailangan natin umasa sa katapatan ng Diyos? 3 puntos, kapatid, na sana'y magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa pag-aaral natin ng katangian ng Diyos na ito. Una, ang Diyos ay tapat dahil hindi siya nagbabago. Ano yung problema kasi ng tao? Ang tao ay nagbabago. Nagbabago ng isip, nagbabago ng pasya. Totoo naman, ang tao ay makasalanan. Diba? Pero, ano yung problema ng tao? Ang tao ay nagbabago. Kahit anong gawin mo, tao ay tumatanda, ang tao ay nagbabago ng isip, nagbabago ng pasya. Pero ano yung pinagkaiba ng tao sa Diyos? Ang Diyos ay may katangian na sa Kanya lamang na tinatawag natin immutability, that God in His godliness is immutable. Ano yung sabihin nun? Ang Diyos sa Kanyang pagka-Diyos ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, kung ito'y ipinangako ng Diyos noong unang panahon, ang pangakong iyon ay nananatiling tapat hanggang sa mga araw na ito. Una, ang Diyos ay tapat
dahil hindi siya nagbabago. Ano ibig sabihin niyan, kapatid? Ang katapatan ng Diyos ay nagmula sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Kanina, kapatid, sabi ko tayong dalawang types of God's attributes. What is the first attribute? Non-communicable. Ibig sabihin, may katangian ng Diyos na hindi na ipapasa sa tao na tanging siya lamang ang mayroon nito. Ano yun? Isa sa mga yun? Immutability. That God doesn't change. God will be God forever. No? And that immutability, sabi ko nga, di ba? Nung pinag-aralan natin yun, yung hindi pagbabago ng Diyos was applied to the man named Jesus Christ. Itong tao na ito, nakakala ng mga tao, siya ay tao lamang. Sa Hebrews, sabi, itong si Jesus, nakakala niyo yung tao lamang, ay higit pa kaysa mga anghel. At si Jesus na ito ay pareho noon, ngayon, at magpakailanman. Ibig sabihin, si Jesus ay hindi nagbabago. Kaya mayroon tayong assumption that Jesus Christ is not just man, but He is also God, because the non-communicable attribute of God was attributed to Himself, Jesus Christ. Diba? That's why we always say that our Lord has dual nature. Though He is man, He is fully man, He is also fully God. That is the dual nature of God. Tinatawag natin hypostatic union. Ang katapatan ng Diyos ay nagmula sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Paano natin nasasabi yan? Kay Apostol Pablo mismo. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung kayo'y hindi tapat, siya ay nagsasalita sa harapan ng mga Kristiyano, sa harapan ng mga tao. Sabi niya sa mga tao na ito, kung kayo'y hindi tapat. Ibig sabihin, kung kayo, sinabi niyo sa ating mahal na Panginoon Kristo na susunod kayo sa Kanya 100%, pero hindi niyo siya sinunod 100%. Ibig sabihin, hindi kayo tapat kay Kristo, hindi tayo tapat sa Kanyang mga salita. Kung kayo hindi tapat, ang sabi ni Pablo, ang Diyos, siya'y nananatiling tapat. Ibig sabihin, kung tayo man ay mag-stumble and fall, ibig sabihin tayo man ay matison at mahulog sa sarili nating kasalanan, kahit tayo ay na kay Kristo na, at mawalan tayo ng katapatan dahil doon, huwag kang mag-alala, sabi ni Pablo. Kahit kayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Bakit? Sabi ni Pablo, sapagkat hindi niya ito ay pagkakaila sa kanyang sarili. Because God in His nature is faithful. That God in His nature is immutable. Ibig sabihin, kapatid, hindi i-violate ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Pag sinabi ng Diyos siya ay mananatiling tapat sa atin at ililigtas niya tayo, ililigtas niya tayo. Diba? That is the doctrine of blessed assurance that in Christ we are 100% assured of salvation. Kaya kahit nagbabago ang ating kalagayan sa buhay, minsan mayaman, minsan mahirap, minsan may sakit, minsan wala, minsan may jowa, minsan wala, nag-aaway si Mr. at si Mrs. Magkakato. Bukas mag-aaway na naman. Ang mga bagay nito ay nagbabago kasi ang buhay ng tao ay nagbabago. Ngunit, ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Faithfulness is always tied to God's immutability. Diba? Pinag-aralan natin yan. If God is immutable, then all His promises will come to pass. Ito'y mangyayari at mangyayari. There's no plan B kay God. Kapag nagplano siya, plan A, gagawin niya yung plano niya. There's no plan B. Diba? Hindi mo mababago ang isip ng Diyos. Kaya ang Old Testament, minsan nga, noon pa lang, matagal na, tinanong ko si Mama, sabi ko, ba, naniniwala ka ba na nagbabago ang isip ng Diyos? Sabi niya, yes. Kasi noon, kapag nanalangin si ganito, si ganyan, binabago niya yung isip niya. So what if
yung pagkasulat ng text na yon ay nasa perspective ng tao. Iisipin ng tao na nagbago ang isip ng Diyos kasi yun yung gustong iparating ng Diyos sa kanya kasi yun yung maiintindihan ng tao. Pero comes New Testament, ang sabi ni Pablo, hindi nagbabago ang Diyos. God will not violate Himself. Meaning, kung ano man yung idinalangin mo, alam na ng Diyos na idadalangin mo yan, at ipapakita ng Diyos na para bagang nagbago ang isip niya. By the way, kapatid, ang pagbabago ng isip in the biblical term means repentance o pagsisisi. Tingin mo ba magsisisi ang Diyos? Pero makikita mo sa Old Testament, mayroong gano'n nakasulat, ang Diyos ay nagsisi sa kanyang ginawa. The God who is all-knowing, all-powerful, omniscient, magsisisi, magbabago ng isip. The God who is immutable. No, ito yung sinasabi ni Pablo. God will not violate Himself. Kung yun ang nakikita sa Old Testament, that is the perspective of the writer, not the perspective of God. Kaya nung dumating yung mga apostolic age, noong panahon ng ating kapatid na si Apostol Pablo, tinuro niya sa atin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago, siya ay mananatiling tapat. Nagbumukhang parang nagbabago ng isip ang Diyos, pero hindi po siya nagbabago ng isip. Romans chapter 9 is so ang Romans chapter 9 is so comprehensive na sinabi doon na gagawin ng Diyos kung ano man ang nais niyang gawin, mapasalangit o mapasalupa man, sapagkat lahat ng ito ay nailatag na niya. This is all predestined and planned. Pag pinlano niya ito, wala ng plan B. Mangyayari at mangyayari because He is an immutable and faithful God. Yun yung ibig sabihin ng term na yun. God is always faithful. Kung ang Diyos natin ay hindi nagbabago, at siya ay tapat, ibig sabihin, ang ating pagtitiwala ay hindi dapat nakasalalay sa ating emosyon o sitwasyon. Ibig sabihin, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Kundi magtiwala lamang tayo sa Diyos na hindi nagbabago kailan pa man. No? Huwag tayo magtiwala sa kung ano yung na-feel natin. Pagpasok sa church, ay, na-feel ko na parang okay dito, maganda yung vibes. But remember, being faithful to Christ is not about the vibes. It is about the desire to know Him more. Kaya hindi nakasalalay sa emosyon ng tao o sa sitwasyon, kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. Pangalawang puntos, ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan at pangako. Kung ang Diyos ay hindi nagbabago at siya ay tapat, ibig sabihin, kung nangako man siya noon, ito'y mananatiling pangako niya hanggang sa mga oras na ito at kanya itong tutuparin. No? Hindi ka mukha ng tao na nagbabago ng isip. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Makikita natin sa buong Biblia. Di ba? Hindi ko na yung iisa-isa dahil tapos yung oras natin. Kung isa-isay natin ito. Makikita sa buong Biblia na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya siya una nangako kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang laki. Nangyari ba ito? Oo. Tinupad ito ng Diyos. Kaya nagkaroon ng bansang Israel dahil nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang laki. In fact, ginamit ito ng example ni Paul. Sabi niya na dumami ang lahi ng Israel, dumami ang lahi ng Israel, in a sense na kasama na ang church sa mga nasa ilalim ni Abraham. Meaning that we are the sons of Abraham because we have faith in the Lord Jesus Christ. Kung ano yung pinangako ng Diyos kay Abraham, ito yung mangyayari din sa atin. Diba? Kasi ang Diyos ay nangako noong unang panahon na tinutupad niya hanggang sa mga oras na ito. Ano pa? Nangako siya na pagdating ng panahon, magbibigay siya ng tagapagligtas. Tinupad ba niya ito? Yes, tinupad niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesu Cristo. Bumaba ang ating Panginoon Jesu Cristo, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, at iniligtas niya. Tinupad niya ang sacrificial
culture ng Israel na ihain ang kanyang sarili at ang kanyang kamatayan na maging kabayaran ng kasalanan para mailigtas ang mga tao papunta sa impyerno upang sila magkaroon ng tinatawag nating buhay na walang hanggan. Tinupad ito ng Diyos? Yes. That's why we look into the cross, because that is the fulfillment of God's promise to all of us. Kaya kung nangako siya ng buhay na walang hanggan, alam na natin ang logic. If God promised an eternal life with Christ, then tutuparin niya ito. Tutuparin niya para kanino? Para sa lahat ng mga sasampalataya kay Jesucristo lamang. This is exclusive sa mga taong sasampalataya kay Kristo lamang. Kung meron kayong kakilala na wala kay Kristo, I'm sorry, this is not the promise for them. Kasi kung nangako ang Diyos na ililigtas lahat ng sanlibutan, kung ang pagliligtas ng Diyos ay universal, tapos na universal, ito ay pangkalahatan para sa lahat ng tao, dapat lahat ng tao ay maliligtas. Diba? Kung sinabi ng Biblia na ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao, kaligtasan ay para sa lahat ng tao, dapat lahat ng tao ay maliligtas. Kasi ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang mga pangako. Pero hindi yun ang pangako. Ang pangako ng Diyos, ililigtas lamang niya yung mga nakay Kristo Jesus. Kaya kung meron tayong kakilala na wala pa kay Kristo, it is high time na sabihan natin sila na ngayon ang araw ng kanyang kaligtasan. Ngayon ang araw na sumampalataya na siya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong pinaniniwalaan. Kung nangako ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Jesucristo, tiyak na tutuparin niya ito. This is the anchor of the doctrine of blessed assurance that God in His faithfulness will save His people. Ibig sabihin, kapag ikaw ay ipinangako maliligtas, ikaw ay maliligtas. Diba? Meron mga iba na naniniwala that once you are saved forever. In a sense, in God's eyes, that is true. But in a man's perspective, it is not. Kasi paano nga naman makikita? Sasabihin, makikita ko si pastor. Ay, feeling ko naligtas si pastor kasi sinasabi niya naligtas na siya. Pero kapag nasa ibang lugar si pastor, makikita niya, iba yung ginagawa niya. Hindi naman nagmamanifest sa kanya yung mga bunga ng Espiritu. Hindi pala siya ligtas. Diba? So, sa perspective natin, pwede natin sabihin na itong tao na ito is not saved forever. But in God's eyes, kapag tinignan ka niya at nais ka niyang iligtas, ikaw ay maliligtas. So, that is the doctrine of blessed assurance. Ano yung exhibit A niyan? Ano yung illustration niyan? Ang Israel. Kahit paulit-ulit na nagkakasala ang Israel, na natili pa rin tapat ang Diyos sa kanila. Pwede naman niyang kunawin ang buong bansang Israel. Pero bakit pilit niya itong nililigtas kapag nangangailangan ito ng kaligtasan? Sapagkat ang Diyos ay tapat. Sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi ito ni Juan, kung ipinahayag natin ang ating mga kasamaan at ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Makikita mo dyan, kapatid, that is also the doctrine of repentance, that in Christ we have blessed assurance that if we sin and we are under Christ, we can always ask for forgiveness and we will be forgiven. Lahat ng mga makasalanan na nasa ilalim ni Kristo, kung magkakasala man tayo bilang mga Kristiyano at tayo matison at mahulog, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan at itatayo tayong muli ni Kristo. At tayo patatawarin. Diba?
Kaya nga minsan, kahit nasa deathbed na tayo, malapit na tayo mamatay, if we believe in Christ, and if we confess our sins and ask for forgiveness, we will be saved. There is no requirement, kapatid. Like the thief on the cross. Yung tulisan na nakapako sa krus ay tulisan for 30 years or more. Di natin alam. Itong dalawang tulisan na to na nakapako sa krus kasama ni Kristo, kabilaan, sila yung mga tulisan, sila yung mga makasalanan for the rest of their lives. Pero ang isa, bago siya namatay, siya ay naniwala at nagtiwala. In another sense, siya ay nanampalataya sa mga pangako ni Kristo, sa mga pwedeng gawin ni Kristo para sa kanya. And faith alone is enough for this person to be saved. Diba? That is faithfulness of God. That God in His nature, kung tayo man ay magsisisi sa ating mga kasalanan, Kanya tayong patatawarin. Diba? Sapagkat siya'y nangako. Nangako siya na patatawarin niya tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Pinapakita nito na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa katapatan ng tao sa Diyos, sa katapatan natin sa Kanya. Nag-a-attend ka ng church lagi, napapagamit ka sa paglilingkod, ikaw ay nagsusuot ng ganito, ikaw ay gumagawa ng ganito, nanonobena ka, nagde-devotion ka, no? Tumutulong ka sa mga kapwa-tao. Yes, those are good works. And yes, that is show that you are faithful to God. Totoo yun. Na pinapakita mo na ikaw ay tapat sa Diyos. Pero tandaan, hindi nakasalalay dyan ang kaligtasan. Ang ginagawa natin katapatan sa Diyos, ang ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, ay resulta ng kaligtasan sa atin sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Sinabi dito na pinapakita dito na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating katapatan sa Kanya, kundi sa katapatan ng Diyos sa Kanyang paikipagtipan at pangako. Nangako ang ating Diyos kay Abraham na ililigtas niya ang kanyang lahi, kaya dumating si Kristo at niligtas hindi lamang ang mga Hudyo, pati mga Hentil, lahat ng mga tao makasalanan na kay Kristo ay ligtas. Kaya kung nanghihina man tayo, kapatid, sa ating pananampalataya sa Kanya, may mga ganyan instances na manghihina tayo at manlalamig. Kung tayo man ay nanghihina at nanlalamig sa Diyos sa pananampalataya sa Kanya, tandaan na ang ating Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Alam mo naman yun na para bagang gusto mo lang bumitaw sa Kanya, na para bagang gusto mo lang matisod, mamahinga muna, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Kasi parang nakalimutan na niya ako Parang hindi naman niya tinutupad yung kanyang mga pangako sa akin Para bagang hinayaan na lang niya ako sa estado ito. Ganyan tayo Ganyan tayong tao. Madali tayo magtampo. Yung asawa ko nga, hindi ko lang siya mapakinggan. Nung pagpinatawagan niya ako, tatampo na siya agad. No? Tayong mga tao ay matampuhin. Pero ano yung pinangakawakan natin dyan? No, ang Diyos, pinarusahan niya ang Israel noong unang panahon ay nawasak, nawalan ng templo, meaning ang mga Israelita, kapag kasi nasira ang templo nila, ibig sabihin, ang Diyos ay galit na galit sa kanila. So nasira ang templo ng Israel, at yung mga Israelita na ito ay nawalan ng pag-asa, sila ay naiiyak, para bagang wala nang mangyayaring mabuti sa kanilang buhay. Pero ano yung sinabi sa Lamentations 3:22-23? Sabi dito ng propeta ng Diyos, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. The steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies will never end. Itong sinabi, kapatid, ng propeta sa mga Israelita. Oo, nasa sitwasyon kayo na mahina kayo. Oo, nasa sitwasyon kayo na marami kayong pagsubok, marami kayong suliranin. Pero lagi ninyong tatandaan ito. Ano yun?
na ang Diyos na naglikha sa atin, ang kanyang pag-ibig ay tapat. Ibig sabihin, kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw. Ang kanyang pag-ibig ay hindi natatapos. Ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay hindi natatapos kapag ang Ama pinarusahan niya ang kanyang anak sapagkat ang kanyang anak ay pasaway. Kapag pinalo ka ng Ama, hindi naman ibig sabihin nun na ang Ama ay galit na sa iyo at wala na kayong relasyon. Hindi na siya ang iyong Ama at hindi ka na niya anak. Ito yung sinasabi ng propeta dito. Na kapag pinaparusahan tayo ng Diyos, kapag nato tayo sa sitwasyon na para bago tayo nangihina sa pananampalataya, hindi ibig sabihin na pinabayaan na tayo ng Diyos. Kundi, minarapan ito ng Diyos upang mas lalo tayong maging tapat sa Kanya. That is the point. Kaya pinalalahanan sila ng propeta, sabi niya, Israel, mga Kristiyano, tandaan, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Oo, ngayon, para bagang kinalimutan ka ng Diyos. Pero that is just what you feel. Emosyon mo lang yun eh. Ang sabi sa Biblia, don't trust your emotions. Kasi yun lang yung nafe-feel ko, yung vibes. Ang vibes kasi, para bagang iniwan na ako ng Diyos. As if God has already forsaken me. Pero sabi, we don't trust our emotions. Don't trust your emotions. Trust the Word of God. Ang pagtiwalaan lang natin kung ano yung sinabi ng Diyos. At kung sinabi ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man, then that is worth trusting. Hindi ba? Dapat magtiwala tayo doon. Kaya pinalalahanan sila ni Propeta Jeremiah, sabi niya, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang habag ay hindi natatapos. Paano nangyayari ito? Paano to? Sa 23. Sariwa ang kanyang pag-ibig, sariwa ang kanyang kahabagan, araw-araw sa tuwing umaga. Dahil ang kanyang katapatan ay dakila. Great is His faithfulness. Ngayong gabi, marahil ikaw ay matutulog na gutom, walang kinain. Ngayong gabi, ikaw ay matutulog na walang pera. Ngayong gabi, ikaw ay matutulog na hiwalay sa asawa. Ngayong gabi, ikaw ay matutulog na may sakit. Pero hindi mo naman alam ang bukas. At ang bukas, pwedeng may gawin ng Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos natin ay tapat. At yon ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Diba? May bukas pa. Huwag nating hayaan na matapos dito ang ating buhay. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Dahil ang kanyang ang kanyang katapatan ay dakila sa lahat. Pangatlo, tayo ay tinawag upang mamuhay ng may katapatan. Kung ang Diyos natin ay tapat, dapat tayo din ay tapat. Diba? Dahil ang katapatan ng Diyos ay naipapasa sa mga tao. Dahil nakikita ito sa buhay ng mga Kristiyano. Paano natin malalaman na ang Kristiyano ay totoong Kristiyano? Siya ay tapat. Diba? Pwede kasi natin sabihin na, ay, Kristiyano ko, may bautismo ko, mag-attend ko church. Pero ipotang kauli mo bali. Tapat ka ba kay asawa mo? Tapat ka ba kay anak mo? O paglukon mo lang? Tapat ka ba kay kapatid mo, kay Kristo? O paglukon mo lang? That is the point. Paano natin malalaman na ang Kristiyano ay tunay na Kristiyano kung siya ay tapat sa lahat? Sapagkat ang Diyos natin ay tapat. Diba? Ano sinabi sa Biblia? Tayong mga Kristiyano ay tinawag upang maging tapat sa Diyos. Meaning, if there is Sunday service, and tayo ay tinawag na magtipon-tipon upang purihin sa pahinulati ng Diyos, gawin natin ito. Because that is faithfulness. Kapag sinabi ni Pastor na tayo humayo at ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo na siya nagligtas sa atin, gawin natin yon. Hindi dahil magiging tapat tayo kay Pastor. Hindi. Kundi maging tapat tayo sa Diyos
Diyos na siyang naging tapat sa atin from the very beginning. These are all reflections of our faithfulness to God. If God is faithful to us, then we should be faithful to Him. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nag-English? Kasi nandiyan yung kapatid ko, kaya ako nag-English. If God is faithful to us, then we should be faithful to Him. Why? Because that is the very essence of being a Christian. Being faithful. Diba? Hindi lang tayo dapat maging tapat sa Diyos. Tayo din naman ay maging tapat sa ating mga kapwa. Sa pamamagitan ng ano? Sa pagiging tapat sa ating mga salita. Magkaroon tayo ng isang salita. Kapag sinabi ko kay Brother Alvin na pupunta ako bukas, Brad, at mag-Bible study ko sa inyo ng 2:00 ng hapon, gagawin ko ito na pupunta ako bukas ng 2:00 ng hapon at mag-Bible study ako sa kanilang bahay. Sapagkat yun ang pagpapakita ng katapatan ko sa aming ministeryo bilang assistant pastor at bilang tagapangasiwa ng mga salita ng Diyos. That is being faithful to my word. Kung ano man yung sinabi ko, yun yung gagawin ko. Ganyan din dapat tayo mga Kristiyano. Pwede rin baliktarin yan. Dapat lahat ng namumutawi sa ating bibig ay katotohanan. Ito ay tapat. We are honest, kapatid. Hindi tayo nagsisinungaling. Pinag-aralan natin, di ba, last Sunday, kapag sinabi natin na, ay, sister, talagang mong yan, kasabihin na lang yung dress mong susulod. Blessed na ka ng Ginoo. Di ba? Sasabihin kayo, taking katotohan. Alitahin ka plastikan. Kasi rin aliwa sabihin na, ay, kalago ng sister, kalago mong yan, kagulot na, sura na. Balo kitang sili lang ito, tsaka 200 lang na kayong bangketa. Makaming tama yan. Pero as Christians, we should be faithful to our words. When we said it, we should do it. Amen po ba? Pag sinabi natin, gawin natin. Ano ba? Tayo mga Kristiyano ay tinawag na maging matatag sa bawat pagsubok. Matatag in a sense na kung may pagsubok, problema, suliranin, tayo ay magtiis at manatiling matatag. Bakit? Kasi alam natin, kinabukasan, pwedeng gawin ng Diyos kung ano yung hinihingi ng inyong mga puso. Kinabukasan, mayroon laging pag-asa. Diba? Tayo'y laging maging matatag, matiisin sa mundong ito, sapagkat hindi mo naman alam kung kailan gagawin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa inyo. Diba? Ano yung mga pinangako sa mga Kristiyano? Hindi pinangako sa mga Kristiyano na ibibigay ng Diyos lahat ng gusto nila. Diba? Hindi naman ipinangako ng Diyos that my God shall supply all what I want. Sabi ni Pablo, no. Sabi ni Pablo that God will supply all my needs. Lahat ng mga kailangan ko. Kung ano yung kailangan mo, yun yung ibibigay ng Diyos sa iyo. Gusto mo ng bagong sasakyan, pero kinabukasan, binigyan ka ng Diyos ng bisikleta. Hindi naman dahil ang Diyos ay hindi na tapat sa iyo, kundi dahil ang Diyos sa kanyang katapatan, binigyan ka ng bisikleta kasi yun yung kailangan mo. Bakit? Kasi ang mahal ng diesel ngayon, kapatid, at saka ng gas. Ang tututusin na mahal ng diesel ngayon, plus 20 pesos per liter yata next week. Hindi ba yun yung gusto mo na bagong sasakyan? Pero at least meron ka nang magagamit pagpunta mo sa trabaho na hindi mo na kailangan magpagas. Amen po ba? That is how God operates. God supplies all what we need. Kung ano yung pangangailangan natin. At panghuli, tayo ay tinawag upang mapagkatiwalaan sa paglilingkod sa Diyos. What does that mean? Kung meron kang talento, magpagamit ka sa Diyos. Kung ikaw ay maraming oras na pwedeng humayo sa iyong mga kapitbahay, magpagamit ka sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo. Kung ikaw ay marunong kumanta, kung ikaw ay mayroong pinag-aralan at nais mong matutunan yung mga salita ng Diyos,
nais mong pagpagamit sa pulpito ng Diyos, magpasailalim ka sa discipleship upang makilala mo ang Diyos mas lalo at magamit ka para sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Meaning, dapat tayong lahat, dahil tayo tapat sa Diyos, mapagkakatiwalaan tayo sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Ngayon nga sinasabi, mas masarap kasi yung maging miyembro ng church. Mas masarap kasi ng miyembro ka lamang ng kongregasyon ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yung role mo lang ay mag-attend ng church. Diba? Ang role mo lang magsuot ng maganda at mag-attend ng church, kumanta, at pakibahagi sa pagbibigay. Pero hindi naman natin alam yung role ng mga ibang kapatiran. Yung mga workers, maaga pa lang, nandito na sila, naglilinis ng church, naglilinis ng banyo, nagsaset up ng mga instruments, may mga ginagawang iba't ibang mga bagay behind the scenes para mangyari lamang itong ating mga gawain na ito. I am not romanticizing. Hindi ko sinasabi na mas marami silang ginagawa kaysa sa atin. Ang sinasabi ko lang, hindi ba mas maganda na maging miyembro lang? Pero again, kung meron kang talento at nais mo talagang tumulong at maglingkod sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos nang may malasakit sa Kanya. Magpagamit tayo. Maging tayong katiwala ng Diyos sa Kanyang ministeryo. Diba? Kaya calling the attention sa mga mayroong golden voice dyan. Pag sinabi ng golden voice kapatid, yung mga marunong kumanta. Hindi yung mga gusto lang kumanta. Yung mga marunong kumanta talaga, you can always use your talent para magpuri sa Diyos dito sa pulpit. No? At makasama yung ating mga kapatid. Or yung mga nais lamang na makibahagi sa iglesia, maglinis, magluto, maghugas ng pinggan. Nung minsan nga, sabi ni Pastor na kwento niya, yung mga pinggan, umabot na ng 1 or 2 weeks na hindi nalilinis. Diba? Tapos sabi pa nga niya, kailangan niyang tumayo doon sa sink ng 1 to 2 hours na naglilinis, sumasakit yung balakang niya. Kaya niyaya niya kaming magpamasahe. Hindi ko lang alam kung baka gusto nung talaga niya magpamasahe, kaya kinuwento yun. No? Pero totoo naman talaga na 1 hour to 2 hours siya ay nakatayo at naglilinis ng pinggan. Nagsisisi ba siya na ginagawa niya yun? No. Masaya siya na ginagawa niya. Kasi yun yung kanyang ministeryo. At sana mangyari ito sa bawat isa sa atin na sa tuwing meron tayong gagawin para sa iglesia ng Diyos, gawin natin ito ng may kagalakan. Diba? Kaya tayo tinawag upang mapagkatiwalaan ng Diyos sa Kanyang paglilingkod. Sa ating paglilingkod sa Kanya. Diba? Bakit ito dapat gawin ng Kristiyano? Bakit tayo laging tapat? Bakit ba tayo laging maging faithful? Dahil ang katapatan natin ay bunga ng Espiritu. Paano natin malalaman kasi yung matotoong na kay Kristo? You shall know them by their fruit. Makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. Meron ba talaga silang bunga? At yung bunga ba na ito ay bunga ng Espiritu? So paano natin malalaman na totoong na kay Kristo yung mga tao? Sa Galatians 5:22. Kinakanta ito ng mga children's choir. Diba? Sabi dito, the fruit of the Spirit, o sabat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtutsuga, kagandahang loob, kabutihan, at katapatan. Na ang buhay ng Kristiyano ay kailangan mayroong bunga ng katapatan sapagkat ang Diyos natin ay tapat na Diyos. Dahil sa katapatan ng Diyos, nananatili ang mga tunay na nananampalataya sa pananampalataya. May kita mo dyan kapatid na this is the doctrine of the perseverance of the saints. Na ang mga banal, ang mga nakay Kristo, ang mga Kristiyano ay nagtitiis at nagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon Kristo, hindi dahil sila ay tapat sa Kanya. Yes, in a sense, makikita mo yung katapatan nila sa Diyos. Dahil sila may bunga. Pero makikita mo, the reason kung bakit sila ay tapat is because this is the fruit of the Spirit that was given to them, that's promised to them. Diba?
Kaya dahil sa katapatan ng Diyos, dahil nangako si Kristo, pag ako'y umalis sa mundong ito, meron akong ibibigay sa inyo na katiwala, na tutulong sa inyo. And this is a person. Makakausap natin siya. Makakahalubilo natin siya. Magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Sino yun? Ang Holy Spirit na siya magdudwell sa atin. At itong Holy Spirit na ito ang magpapatotoo, sabi pa nga ni Pablo, pagdating ng panahon na magsasabi, itong tao na ito, itong si Pastor, itong si Sister Max, itong tao na ito dahil ako nasa loob niya, alam ko kung yung intention niya, alam ko kung yung puso niya, at ang puso niya ay tunay na sumasampalataya kay Kristo. Kaya sabi ng Biblia, ang Holy Spirit ang siya magiging witness natin kung haharap tayo sa korte pagdating ng panahon. And if we know that how can we know that the Holy Spirit is with us? If we have the fruits of this Spirit. Dahil sa katapatan ng Diyos na nanatili ang mga tunay na nananampalataya sa pananampalataya, hindi dahil tayo ay malakas, kundi dahil ang Diyos natin ay tapat. Hindi tayo nanatili kay Kristo dahil tayo ay malakas, kundi dahil tapat ang Diyos na mag-ingat sa atin hanggang sa wakas. Diba ang ilustrasyon ni Pastor na ito ay mananatili nakatayo kasi may naghahawak dito. Diba? Dahil ang naghahawak dito ay tapat. Kapag sinabi niya hahawakan niya. Paano kung yung humawak dito ay hindi tapat? Hawak niya ngayon, mamaya hindi na niya hawak. Kapag hindi na niya hinawakan, ano mangyayari? Ito ay matutupa. Diba? Ito ay mawawalan ng saysay. Mawawalan siya ng kaligtasan. Hindi siya mananatiling nakatayo. Hindi siya mananatiling nagtitiis at ng tiyatsaga. Pero dahil mayroong humahawak dito, na tapat na humahawak at hindi nagbabago, siya ay mananatiling nakatayo, matatag, ligtas, at hindi maaagaw kahit sino man, kahit ng kaaway pa. Dahil ang Diyos ay tapat. Kaya kung tayo ay nananatiling matatag sa pananampalataya at tayo nananatiling na naglilingkod sa Diyos, hindi dahil tayo malakas o tayo mas magaling kayo sa iba nating kapatiran. No. Kapag inaisip natin yung tayo nagmamayabang na, that's the sin of pride, kapatid. However, for you to remain humble, you should always think that God is faithful. At kaya ka tumatayong matatag dahil ang Panginoon mo ay tapat sa buhay mo. Dahil ang Panginoon mo ay hindi nagbabago. Philippians 1:6, sabi ni Pablo, ako'y panatag, sabi niya. Panatag ako sa mga bagay na ito. Ako'y tiyak sa mga bagay na ito, sabi ni Pablo, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Meaning, kung ang Diyos niligtas ka niya, binago niya ang disposisyon ng iyong puso, binorn again ka niya. Ibig sabihin, meron siyang intensyon na iligtas ka niya. Ang Diyos na ito na nagpasimula ng inyong kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa sa iyong buhay, ay siyang magtatapos din naman ito. Hanggang kailan? Hanggang sa araw ng pagbalik ng ating mahal na Panginoon Kristo. Meaning, kapatid, kahit hindi tayo tapat sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat sa atin. At kung ikaw ay nananatiling nakatayo ngayon sa pananampalataya kay Kristo, hindi dahil mas magaling ka kaysa sa mga ibang mong kapatiran na natisod na at nawala na. No. Kundi dahil pinapatunayan lamang ito ng Diyos ay mabiyaya sa iyong buhay, na ang Diyos mahal ka niya, na ang Diyos ay makabagin sa iyong buhay, ang kanyang biyaya, ang kanyang kahabagan ay bago sa araw-araw, sapagkat ang dakilang katapatan ng Diyos ay nangyayari sa iyong buhay. At wala tayong ibang gagawin pa, kundi purihin, sambahin, luwalhatiin natin ang Diyos sa mga ginagawa niyo nito sa ating buhay. Because He is worthy to be praised. Right? Siya'y karapat-dapat. That's the word worship, kapatid. From the word worship, which means to give what is worthy. Ibigay sa Diyos kung anong nararapat sa atin. Kung ang Diyos ay katapatan, tayo ay laging may pag-asa
sa araw-araw. Yung sinasabi ko, di ba? Kung ang Diyos ay katapatan, kung ang Diyos ay tapat, lagi tayong may pag-asa sa araw-araw. Ngayon, mahirap ang buhay, malay mo bukas, hindi na. Ngayon, may sakit, malay mo bukas, wala na. Pero di maganda, kahit hindi mawala ang iyong sakit, kahit hindi mawala ang iyong problema, o kahit mawalan ka pa ng hininga sa mundong ito, ang buhay ng Kristiyano ay laging may gala, sapagkat ang mabuhay ay ni Kristo, ngunit ang mamatay ay makinabang pa. Diba? Kahit sa respeto, mayroong pag-asa. Kahit mamatay ka, may pag-asa ka rin. Because God is faithful. And God is immutable. Ano yung dapat natin gawin? 100% magtiwala sa katapatan ng Diyos na hindi nagbabago. Samahin po niyo ako sa aking panalangin. Ama, maraming salamat sa mga katotohanan na ito, na bagamat hindi kami karapat-dapat, kami narito, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat sa bawat isa na narito. Nawa ang iyong kaumbagan ay maging bago sa araw-araw, na nawa ang iyong mga pangako ay mangyari sa kanila, sa aming lahat, mahal na Panginoon, na bawat kaluluwa na kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, na hindi pagkakawakan namin hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Maraming salamat sa kaligtasan na ito at biyaya ito, O Diyos, at ito'y panghahawakan namin at ibabalik namin sa iyo ang kapurihan, pasalamatan at pagsamba na narapat para sa iyo magpakilinman. Ito ang sabi na namin sa mga pangalan ng Jesus. Amen.